Kumusta? Ako si Dr. Lorenzo Cervantes. Ang bidyong ito ay isang pangkalahatang ideya ng refractive surgery, isang grupo ng mga pamamaraan na naglalayong bawasan ang iyong pangangailangan para sa salamin o contact lens. Kapag pumunta ka para sa isang konsultasyon, isa sa mga unang bagay na pag-uusapan natin ay ang iyong mga layunin. Ano ang sinusubukan mong pagbutihin? Paano nakakaapekto ang salamin o contact lens sa iyong pang-araw-araw na buhay? Anong uri ng pangitain ang inaasahan mong makamit? Sa pamamagitan ng pag-unawa diyan, maaari naming magpasya kung ang refractive surgery ay makatuwiran para sa iyo at kung gayon, aling opsyon ang pinakamahusay. Merong ilang mga uri ng refractive surgery at bawat isa ay angkop para sa iba't ibang uri ng mata, mga reseta at pamumuhay. Tingnan natin ang mga pinakakaraniwan. LASIK. Ang LASIK ay marahil ang pinakakilalang pamamaraan kahit na hindi pa ito matagal nang ginagamit. Nagpalasik ako mismo noong 2011 at naging maayos naman ang naging resulta para sa akin. Narito kung paano ito gumagana. Pinamanhid namin ang mata gamit ang mga patak. Gumagawa kami ng manipis na takip sa kornea. Binabago ng laser ang hugis ng pinagbabatayan na kornea upang tumugma sa iyong reseta. Pagkatapos ay ibinabalik namin ang posisyon ng flap at iyon lang. Ang buong proseso ay tumatagal ng humigit kumulang 30 minuto sa aming laser suite na narito mismo sa aming opisina. Walang sakit, kaunting pressure lang at marahil ay bahagyang pagkabalisa na napapagaan namin sa pamamagitan ng isang banayad na oral sedative tulad ng Xanax at nakaka-relax na musika. Pagkatapos ng LASIK, karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng pangangati o kalmot sa buong araw, kaya hinihiling namin sa inyo na umuwi na at umidlip. Kinabukasan, karaniwang mas malinaw na ang paningin at mas bumubuti na ang pakiramdam ng mga mata. Mabilis ang paggaling. Gagamit ka ng eye drops sa loob ng 1 o 2 linggo at magkikita tayo para sa mga follow-up kinabukasan sa susunod na linggo, 1 o 2 buwan pagkatapos at paminsan-minsan pagkatapos kung kinakailangan. Maaaring magkaroon ng mga pagtaas at pagbaba sa paningin habang nagpapagaling. May mga magagandang araw, may mga malabong araw, ngunit karamihan sa mga pasyente ay nagiging maayos sa mga unang ilang buwan. PRK. Ang PRK ay katulad ng LASIK ngunit walang ginagawang flap. Sa halip, dahan-dahan naming tinatanggal ang ibabaw na patong ng kornea. Pagkatapos ay hinuhubog namin muli ang nakalantad na kornea gamit ang parehong laser at dahil lumilikha ito ng gasgas sa ibabaw, naglalagay kami ng bendahe para sa contact lens para sa ginhawa sa unang linggo. Mas mabagal ang paggaling ng PRK kumpara sa LASIK. Malabo ang paningin sa simula at unti-unting bumubuti sa paglipas ng mga linggo hanggang buwan. Gagamitin mo ang mga patak ng halos 2 buwan. Magkikita tayo kinabukasan pagkatapos ng operasyon, 1 linggo pagkatapos para tanggalin ang contact lens, pagkatapos ay buwan-buwan kung kinakailangan habang nagpapagaling. Bakit pinili ang PRK? Ang PRK ay isang mas ligtas na opsyon para sa mga pasyenteng maaaring hindi mahusay na kandidato para sa LASIK. Halimbawa, iyong mga may manipis o mahinang kornea, matataas na dosis o sobrang tuyong mga mata. EVO ICL, Implantable Collamer Lens. Isa pang magandang opsyon para sa mga pasyenteng may mataas na reseta para sa nearsighted o sa mga naghahanap ng reversible procedure ay ang EVO ICL, isang lens implant na inilalagay sa loob ng mata. Ito ay pumupunta sa pagitan ng iris at ng iyong natural na lente sa isang espasyong tinatawag na ciliary sulcus. Nilalaman nito ang iyong reseta. Hindi kailangan ng laser reshaping. Ang pamamaraan ay ginagawa sa isang operating room. Gising ka, manhid ang mata, at bibigyan ka ng kaunting IV sedation para manatiling relax. Aabutin ng halos 1 oras at uuwi ka rin sa araw ding iyon. Napakabilis ng paggaling, kadalasang mas mabilis kaysa sa PRK at maihahambing sa LASIK. At kung kinakailangan, maaaring tanggalin ang lente, kaya naman isa itong nababaligtad na opsyon, hindi tulad ng LASIK o PRK na permanenteng humuhubog muli sa kornea. Pagpapalit ng refraktibong lente. Ang refractive lens exchange ay para sa mga pasyenteng medyo may edad na, karaniwang nasa kanilang mga 50 o pataas, na nagsisimula ng mangailangan ng tulong sa parehong paningin sa malayo at malapit. Ang pamamaraang ito ay katulad ng operasyon sa katarata. Tatanggalin namin ang iyong natural na lente bago pa ito maging katarata at papalitan ito ng sintetikong intraocular lens o IOL. Gumagamit kami ng parehong mga advanced na teknolohiya sa lente na aming iniaalok sa mga pasyenteng may katarata upang tumugma sa inyong pamumuhay at mga layunin, kabilang ang mga opsyon na nakakabawas sa inyong pangangailangan para sa salamin sa pagbasa. Ang refraktibong operasyon ay hindi para sa lahat. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng perpektong pananaw. Kung masaya ka sa pagsusuot ng salamin or contact lens o kung hindi mo talaga ito isinusuot, malamang na hindi na kailangan ang refractive surgery. Lahat ng operasyon ay may kaakibat na panganib.
Ang pinakakaraniwang panandaliang epekto ay ang tuyong mata na nangyayari sa ilang antas pagkatapos ng anumang operasyon sa pagwawasto ng paningin. Ang mga sintomas ng tuyong mata ay maaaring kabilang ang pangangati o pangangati, pamumula, pabago-bagong paningin o pagiging sensitibo sa gabi. Kaya naman mahalagang gamutin ang tuyong mata bago ang operasyon, lalo na kung mayroon ka ng mga sintomas. Tatalakayin natin ang mga tagubilin para makatulong dito, kabilang ang kalinisan ng talukap ng mata, paglalagay ng mainit na kompres, pag-alala na kumurap habang nakatitig sa screen o nagbabasa, at paggamit ng mga patak na walang preservative lubrication. Para sa ilang mga pasyente, inirerekomenda namin ang isang mas advanced na plano sa paggamot ng dry eye bago ang operasyon upang mabawasan ang pagkatuyo pagkatapos ng operasyon. Maaari tinabi siyang pagkakusupan ng mas detalyado kapag nandito ka na. Kahit na may perpektong operasyon, nangyayari pa rin ang pagtanda. Sa iyong mga 40, lahat ay nagsisimulang mawalan ng kanilang paningin sa malapit. Ito ay tinatawag na presbyopia. Kalaunan, lahat din ay nagkakaroon ng katarata habang tumitigas at naninilaw ang natural na lente sa paglipas ng panahon. Kaya habang ang LASIK at PRK ay lumilikha ng mga permanenteng pagbabago sa iyong kornea, ang iyong natural na lente ay patuloy natatanda. Nangangahulugan ito na ang iyong reseta ay maaaring magbago sa paglipas ng mga taon, lalo na para sa pagbabasa. At kahit anong pamamaraan ang gawin mo, posible ang mga halos liwanag at silaw sa paligid ng mga ilaw sa gabi, lalo na sa mahinang ilaw o kapag tuyo ang mga mata. Mas madalas itong mapansin ng mga pasyenteng may matataas na reseta. Nagpalasik din ako noong 2011 at nakakaranas ako ng kaunting pagputok ng mga bituin at halos pagkislap ng mga bituin sa gabi. Pero sa totoo lang, hindi naman ako nababahala. Mas lumalala ito kapag tuyo ang aking mga mata at kadalasan ay napapansin ko lang ito kapag sinimulan ko na itong pag-usapan. Kung interesado kang sumailalim sa refractive surgery, narito kung paano ito gumagana. Una, ang screening visit. Magsusukat kami at pag-uusapan ang iyong mga layunin upang makita kung ang iyong mga mata ay tugma para sa refractive surgery. Pangalawa, ang pagsusuri bago ang operasyon. Kung ikaw ay isang kandidato, didilat namin ang iyong mga mata at kukuha ng mas detalyadong mga sukat sa kanilang natural at relax na estado upang tapusin ang plano. Magkakaroon ka ng pamamaraan sa laser suite or operating room, depende sa uri, at uuwi ka sa parehong araw. Panghuli, ang pangangalagang pang-follow-up. Magkikita tayo pagkatapos ng operasyon, gagabayan kita sa pagaling, at kapag masaya at matatag ka na, babalik ka na sa regular na pangangalaga sa mata kasama ang iyong regular na doktor sa mata. Lagi akong available kung may hindi inaasahang mangyari. Sana ay mas naunawaan mo ito kung ano ang ibig sabihin ng refractive surgery. Salamat sa panonood. Nasasabik na akong makilala ka.